Matapos kumalat ang balitang hiwalay na ang engaged couple na sila Bea Alonzo at Dominic Roque, at wala nang kasalang magaganap, kanya-kanyang espekulasyon naman ngayon ang lumalabas kung ano ang naging sanhi ng hiwalayan ng dalawa. Mainit at trending topic pa rin hanggang ngayon sa social media ang issue na ito tungkol kila Bea at Dominic, dahil hanggang sa ngayon ay tahimik pa rin ang dalawa, walang kumpirmasyon at pagtanggi mula sa kani-kanilang mga kampo. Kaya iba-iba ang lumalabas sa social media sa totoong dahilan ng kanilang hiwalayan. May nagsasabi na tungkol ito sa prenup na ikinadismaya di umano ni Dom. Meron ding lumabas na third-party issue, at ang nakakaloka ay ang budding issue kay Dominic. Samantala ayon naman sa batikang manunulat at showbiz reporter na si Christy Permin ay alam niya ang dahilan ng hiwalayan nila Bea at Dom, gayunman hindi pa raw niya maaaring ibunyag dahil nangako siya sa kanyang source na di niya muna ipapaalam sa publiko, pero tiyak daw na ikagugulat ng lahat kapag lumabas na ang katotohanan. Hindi ba yung pananamlay, yung balitang-balita na hiwalay na sina Bea Alonzo at Dominic Roque? Ang dami na tanong ngayon. Sila ang talagang sentro ng mga tanungan. Totoo ba na hindi na matutuloy ang kanilang pagpapakasal? At totoo ba na ang pinag-awayan ay ang prenuptial agreement? Ano sa palagay mo, Romel? Naku, kung prenuptial agreement naman ay parang sa kabilang punto, okay naman po sana yan, pero kung talagang pagmamahalan ang basihan ng ating pagpapakasalan, ay dapat hindi na natin kinukonsider ang prenuptial na yan. Kung talagang totoo, wagas ang pagmamahalan, walang halong di ba? Mag-iimbot at buong katapatan. Diba? Sisikapin kong maging tunay na Pilipino. Sa gawa. Sa isip, sa gawa. Yung mga sources po na nagdedeklara talaga na may pagkakalabuan, talaga daw po na ganyan. Tagibang ngayon yung relasyon ni Bea at Dominic. Isa lang ang kinatatakot nila. Kapag puso ang nanahan at pinairal ni Dominic at ni Bea, talo ang lahat ng ito. Di ba? Yun naman yun di ba talaga? Correct. Pero yung pong usapin ng prenuptial agreement na ganyan, natural lamang pong ginagawa yan. Hindi po dahil sa nagiging sigurista, lumalagay lamang po sa ayos. Marami po tayong alam na personalidad na hindi natuloy ang kasal dahil parang tinapakan ang kanilang pride. Meron. Di ba? Correct. Yung isang napakayamang negosyante at saka yung isang female personality ng bulwagang pambalitaan, hindi po natuloy ang kanilang pagpapakasal dahil para bang naisip ng babae na ano ba to? Ano ba akala nyo sa akin? Kayamanan lang niya ang habol ko. Kapag babae naman ang meron at talagang milyon ang kanyang ari-arian at ang kanyang pera, yung lalaki naman ang nakakaisip na parang nakakalalaki kayo. Ano to, tinatapakan nyo? Ang pride ko. Nakataya dyan, pride ang nakataya dyan. Na para bang sa umpisa pa lang pinagdududahan nyo na ako samantalang buong-buo naman ang pagmamahal ko sa kanya. Ba't nyo ako pagdududahan? Parang ganon. Oo. Parang ganon. Napakalalim. Kasi pwede naman pumirma na lang ng wala lang, pero kasi iba-iba kasi ang pagtanggap niya pag may mga ganyang eksena, di ba? Depende sa tao kung paano mo tatanggapin. Hala, bakit may ganito? At saka, dito sa prenup na ito, agreement, hindi naman po na ipagtatanong, hindi na kailangan pang ipagtanong, higit pong mayroon si Bea kaysa kay Dom. Pero si Dom naman po ay hindi pinulot sa pusalian. Meron naman trabaho yung mama, may business naman siya, may negosyo. Kaya lamang sa pagkukumpara ng kung ano ang meron ng isa't isa, alamang talaga si Bea. Di ba? Napakalaki naman talaga ng kung ano ang meron si Bea Alonzo. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na hindi dapat yung prenup, di ba? Parang ganon. Yon. At nasa pag-uusap talaga nila yan Nasa pag-uusap ng dalawa, ikakasal talaga yan. Pero alam mo, hindi prenup ang nakikita kong dahilan nito. May nakikita akong ibang dahilan. Na kung ako'y papayagan ng aking source na ibuga ngayong mga oras na ito, lalalim ang problema. Hala. Hindi, ang prenup isa lamang sa mga pagdududa ng marami na dahilan
Pero meron akong ibang alam na mga rason, mga dahilan kung bakit nanamlay ito at kung bakit nasasabi ni Bea na ngayon na I have nothing to say pa eh. Wala, di ba? This is not yet the time for me to say. Kasi wala pa talaga akong pwedeng sabihin. Talagang nandun siya sa posisyon na ganun. Dahil, alam mo na, di ba, yun. Kung totoong hiwalay na sina Bea at Dominic, mas okay na yan. Kesa naman magpakasal sila tapos 3 buwan lang maghiwalay na sila. Sabi ni Tita Julie Paras, alam mo, barometer dito talaga si Tom Rodriguez at saka si Carla Abellana, no? Ay nako, hindi po makakalimutan ng kasaysayan ng pelikula at telebisyon na Pilipino. Itong nangyari kay Tom at kay Carla. Sila na barometer dito, di ba? Yun. Totoo yun. Ayan. Nako, may nanghihingi ng clue. Itago natin siya sa posisyon na EP. Di ba? Executive producer. Ay, nako naman. Totoo. Nanghihingi siya. Sa akin lang po ito, Nay. Huwag kang ano-ano dyan. Sabi ni Adeletada. Kahit wala ang mga yan, kung wagas ang pagmamahal ni Dominic, kahit may prenup o wala, tuloy ang kasalan. May ibang dahilan. Para sa akin, parang may third party. Parang lang po naman, sabi niya. Merong ganitong umuusbong eh. May ganitong umuusbong. Pero wala tayong mababanggit na pangalan kung ano at sino. Pero may nababanggit na ganyan. Na kung ako lang talaga ay magmamatapang sa mga oras na ito at hindi ako people of the Philippines versus di ba? Ay naku, ang sarap-sarap sabihin, Bon Belenario, sobra. Sabi ni Dan Clavesillas na depende po sa tao ang pagtanggap ng prenup. Sa iba po kasi masakit yun, may kakabit na pagdududa. Di man sa partner ang pagdududa mismo, maaaring ang pamilya ang nagdududa. Totoo yan. Totoo yan. Natural kapag ikaw ay masalapi, ikaw ay milyonaryo o bilyonaryo, pinangangalagaan mo yung pinaghirapan. Natural yon. Tapos biglang may mapapabilang sa kanilang pamilya na hindi nila katumbas ng kung ano meron sila. Natural lang yon. Hindi man yung magpapakasal, hindi man yung karelasyon, maaaring yung pamilya ang nag-aalala. Kasi lalo na ngayon, walang forever. Walang makapagsasabi kung hanggang kailan yung kasalan. Paano nga naman kapag nagkahiwalay, di yung pinaghirapan ni babae o lalaki, magsishare sila, maghahati. Napakaswerte naman, di ba? Napakaswerte. Kaya parang mahirap talaga. At sabi naman ni Marichu, Formasyon Espiritu, ay sayang naman punay kung masisira sila ng dahil lamang sa prenuptial agreement na yan. At kung ano man ang pinagdadaanan nila ngayon, kung meron man, sana po maayos pa kasi napakaayos naman ang kanilang pagmamahalan at samahan. Tama. Si Tita Sofia Angeles, ganun din, at saka si Tita Nene Olanday, ganun din ang kanilang katwiran. Sana lang maayos, di ba? Maayos. Kasi nabalantad na tayo doon sa kagandahan ng pinagsaluhan nilang relasyon di ba? Correct. Gusto ko na magmatapang na po kayo. Please na, lawin namin kayo sa kulungan. Joke lang po, sabi ni Edelitada. Palagay ko, anak, mas uuna ka namin dadalawin sa kulungan.